Aurora, Police in Action. At ngayon mga kaibigan, sa ngalan ng napakahusay at napakasipag na Chief of Police ng Maria Aurora Municipal Police Station, Police Major Ferdinand B. Usita, narito ngayon ang magiging guro ng palatuntunan ng Maria Aurora Police in Action. Wala pang iba kundi ang napakahusay at napakasipag na ating ipinagmamalaki at pinagpipitagan, Deputy Chief Police Lieutenant Noel G. Salamanca. Sir, mapagpalang morning. Kumustang muli? Kuya Romel, magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig. Alam po natin na yung inyong radio station ay marami pong sumusubaybay. Sa ngalan po ng ating hepe ng pulisya, si Major Ferdinand Usita, ako po si Police Lieutenant Noel Salamanca, ang Deputy Chief po ng Police ng Maria Aurora. Okay, kumusta sir muli ang Maria Aurora Municipal Police Station sa kasalukuyan? Yes Sir Romel, napakapayapa po this past months itong Maria Aurora Police Station. Wala po tayong naitala na krimen. Wow. Dahil yan po sa mga very cooperative na mamamayan natin. Ganun din yung mga miyembro ng Maria Aurora Police Station, mga personnel po natin. Napakasipag na nakipag-ugnayan po sa mga barangay. And meron po tayong mga inilatag na mga crime prevention. Hindi po tayo nag-relax pagdating po sa pag-implementa po ng crime prevention po natin, Kuya Romel. Okay sir, magandang balita sir yan. No crime. Kumusta naman sir ang preparasyon ng Maria Aurora Municipal Police Station sa ating Christmas season na parating? Yes, Kuya Romel, bali mayroon po tayong dagdag pwersa galing sa Mobile Force Company. Wow. Sapagkat yun nga po, as experience every Yuletide season, yung Christmas season po, talagang umuwi na po yung mga kababayan natin. Marami pong mga kababayan natin na namamalengke, pumupunta na sa church. Umpisa na po yung simbang gabi natin sa nung last 16 December, no. So lahat po ng mga strategic places, place of convergence sa palengke, sa mga terminals, sa ating pong mga churches, main thoroughfares, lahat po yan ay may mga naka-deploy po na personnel natin. May nakabit po dyan 24 hours a day. So, para ma-ensure po yung ating peace and order ngayon pong Yuletide season, yung Christmas season. So, nananawagan po ako dito sa Maria Aurora na samantalahin po natin itong pagkakataon na to para magbigay po ng pagpapasalamat sa ating pong may kapal. At huwag lang po na tayong gumawa ng anumang krimen. Yan. This time for peace and sa pagmamahalan po. Pero may. Okay, maganda. Siguradong todo monitor din kayo sir sa mga turistang dadayo rito sa ating bayan at lalawigan. Opo, yung mga tourist spot natin sa Barangay Quirino, yung ating pinagmamalaki ng Maria Aurora, yung Baliti Tree. Century old, one of the oldest tree dito po sa Asia, yung Baliti Tree sa Barangay Quirino. Mayroon din pong mga naka-deploy po tayong mga personnel para masigurado po yung katahimikan at kaayusan dun sa lugar na yon. Lahat po ng mabibisita na mga turista. Okay sir. Sir, dumako naman tayo dito sa ating meron ba tayong mga huli sa mga pasaway o mga gumawa ng mga illegal na hakbang? Actually po, yung pong mga yung implementation po natin katulad po ng yung sa Boga, meron po tayong mga nahuhuli na mga illegal na yung paputok, yung mga boga, yung mga bata, yung mga naglalaro no. Yung po yung mga usual na nahuhuli natin, yung pong mga illegal na gambling po natin, illegal logging, sa drugs, wala po tayong namomonitor na galaw po yung mga gumagawa ng hindi ka nais-nais tungkol po dyan. Sir, may tinanggap tayong tanong dito tungkol sa mga bata na may boga, illegal. Sir, ano raw ang punishment sa unang
paglabag, ikalawa, at kung may pangatlo pa. Actually po, yung intervention natin sa mga bata, usually po, tinatawag po namin dito yung mga bata. No, para pagsabihan, ganun din yung magulang. Para pagsabihin na rin sa yung danger ng boga, sapagkat napakadelikado nga po yung boga na yan. So, yun yung pinupunta po namin dito yung mga bata at saka yung mga magulang, pinagsasabihan po namin sa intervention natin. Okay, speaking of boga, sir, ano bang kadilikaduhan itong tinatawag na boga? Paano ba to? Ano bang itsura nito? Ano ba yung pwede nating ipaalam sa ating mga kababayan? Ito po yung lata na can. Can. Yung pong can. No. Pinagdudugtong-dugtong po 'yon. Tapos nilalagyan po ito ng yung parang alcohol. Ganon. Alcohol. Alcohol. Parang thinner, gano'n. Parang thinner, gano'n. Tapos Sisindihan. sisindahan. Napakadelikado po to kasi mayroon pong mga dati. Mayroon pong pangyayari dito na yung isang bata hindi po pumutok. Tapos sinilip niya, Sa abong na to. sumabog. Ngayon, nasira po yung mata. Ganun po yung mga Delikado. Napakadelikado po itong yung klaseng paputok po ito ng mga batang ginagawa. Improvise po ito, yung sila na lang gumagawa. Okay, magandang balita naman kung sir na yan ang mga tinututukan natin, ang kadilikaduhan, lalo ngayon magpapasko at bagong taon. Sir, ang start ng inyong duty about Christmas season ay tatagal ito na hanggang January. Anong petsa, sir? Nag-start na po ngayon, December 17, consolidation po natin ng December 26. Tapos yung December 27 naman po start ng yung duty po ng New Year. Tapos magtatapos po sa January 6. Ano po yung palitan. Pero ganun pa man, ang kapulisan po ay may binabang memo galing sa taas na naka-heightened alert pa rin po yung Philippine National Police. Okay sir, medyo maganda-ganda yung napagbibidahan natin. Maraming tanong pero siguro saka natin bibigyan ng pagkakataon at panahon dahil alam namin na busy pa rin kayo ngayong Christmas season. Sir, baka meron akong hindi na itanong na harapat dapat malaman ng ating mga kababayan, nasa iyo ngayon ang pagkakataon. Sa ating mga kababayan, lalo po dito sa Maria Aurora, umiwas na po tayo sa mga paputok. Mayroon po tayong isa lang na nag-apply po ng lisensya para makapagbenta ng paputok, si Mr. Garcia. Doon po sa pagitan po ng Barangay 2 sa Barangay San Joaquin, yun po yung pwesto niya. Andun po yung nag-iisa pong authorized na magbenta po ng paputok. At doon din po yung authorized din na lugar kung saan pwede po tayong magpaputok. Din po sa bakanting lugar po doon sa malapit po doon sa San Joaquin and Barangay 2 boundary po. So ating mamamayan, samantalahin po natin itong Christmas season upang magmahalan. Yan. Maging payapa. Sana wala pong krimen na magaganap para sa ganon ay ating pagdiriwang ng Pasko ay tunay na payapa po. Kuya Romel. Naku, nadagdagay tanong natin sir may nabanggit ka doon sa pagtibenta ng paputok. Ano raw yung requirements ng mga para makapagbenta sila ng legal na paputok? Well, actually Kuya Romel, mayroon pong mayor's permit dyan. Then pupunta po sila doon sa Bureau of Fire. No? Bureau of Fire at saka dito po sa PNP. Yan. Yan po yung mga basic na requirements po ng pagbebenta ng paputok. Okay sir. Ano naman daw sir ang punishment ng mga walang lisensya para magbenta ng paputok? Ito matinding tanong sir to. Ayon po dun sa batas natin, yung illegal selling po ng paputok, may karampatang kapurusahan po doon ayon po sa ating tinadhana ng batas.
sapagkat iniiwasan po dito yung masigurado po yung safety ng mga kababayan natin. And ganoon din po yung ating place nga po ng yung place po ng firecracker zone, no? Para sa ganoon ay madali po yung Bureau of Fire natin and PNP makapag-respond just in case yung MDR natin, yung ambulansya just in case po na mayroong mga pangyayaring hindi maganda, madali po silang makapag-respond. Okay sir, maraming salamat muli at sa iyong napakagandang pinahayag sa ating mga kababayan. Thank you very much sir. Merry Thank you Christmas. very much. Merry Christmas po sa ating lahat. Merry Christmas po sa ating Maria at pakinig dito po kay Ramiel. Okay. Thank you very much.